Because of who you are, I give you glory. You are the source of everything we have. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say,
song of ages to the Lamb. Let's declare from our hearts. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power.
because you are faithful, Panginoon. Because you are good. Because of who you are, Lord. We are saved. We are chosen. Let's continue to worship our God. In the castle, between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Imagine so rare mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has broken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God.
Alam niyo po, ang isang significance ng communion is we remember what Christ has done on the cross para po sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, may ginawa ang Panginoon para maligtas tayo. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating lahat. At pangalawa po, mga kapatid, ginagawa po natin ito ng may pagkakaisa. No? Kaya nga po, tayo po ay nagpapartake sabay-sabay, wala nag-uunahan. Magpapakita po na isa po tayo kay Kristo. Kaya po tayo nagse-celebrate ng banal na hapunan. At ikatlo po, mga kapatid, ay hindi po natin inaalala if we are worthy or not sa pagpapartake, sapagkat none of us are worthy. No, lahat po tayo nagkasala, lahat po tayo nagkamali. Pero dahil kay Kristo na namatay, at ginawa niya ito para po maging karapat-dapat po tayo na magpartake ng elementong ito. No? Kung ikaw po, kapatid, ay iniisip na ikaw'y makasalanan, kung aaminin mo lang yung iyong kasalanan at hihingi ng tawad sa Kanya, then you can partake this element. Kung ikaw po ay mananampalataya na pero nangihina, nawawala sa Panginoon, all you have to do is to come back to God and partake this element. No? This communion is not about us, it is about the Lord. No? What God has done for us on the cross of Calvary. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, suriin muna natin ang ating mga puso upang maging karapat-dapat po tayo na magpartake ng elementong ito. Kung meron pong kasalanan na ginawa po natin, ihingi po natin ng tawad upang maging karapat-dapat po tayo sa pagpapartake ng elementong ito. Kaya sa oras na ito, tayo po'y manalangin. No? You pray to God na patawarin tayo, patawarin ka sa kasalanang nagawa mo upang maging karapat-dapat ka magpartake ng elementong ito. Let's pray to God right now. Itaas po natin ang tinapay, simbolo ng kanyang banal na katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang saro, simbolo ng kanyang banal na dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi mo sa iyong salita, lagi po namin gagawin ito bilang pag-aalaala sa iyo. At sa muli mong pagbabalik, Panginoon, hindi lamang ito gagawin namin, kung hindi sama-sama namin, kasama namin po kayo, na gagawin po namin ang pagdiriwang na ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa amin pong pagpapartik na ito, Panginoon, ay maipakita po namin sa iyo ang pagkakaisa namin bilang mananampalataya. At higit sa lahat sa pag-asa na darating ang araw, Panginoon, ay muli ay makakasama ka namin at mukha sa mukha, Panginoon, ay makakaharap pa po namin. At inaantabayanan po namin ang dakilang araw na iyon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan, praise God. Sige po, palapakan natin yung Panginoon sa oras na ito. Amen. Good morning. Kumusta po yung ating buong linggo? Bless po ba tayo? Amen. Praise God. Dapat po, ang blessings po ng tao, ng mananampalataya, hindi po yan material. No? Marami pong avenues, marami pong paraan kung paano po magpala ang Diyos. Kaya sa kabuuan ng taong ito ay pag-aaralan po natin lahat kung paano po magpala ang Diyos. Amen? So, wag po tayong mag-expect na kapag pinag-uusapan po natin ay blessed life, possessions lang yan.
no? Dapat po tingnan po natin yung bigger picture. Kung ano po talaga yung sinasabi ng salita ng Panginoon about the blessed life. Amen? So bago po ang lahat, konting announcement lang po, bukod po dun sa pinost po natin kaninang announcement, meron po tayong water baptism. Kung hindi pa po kayo nawa-water baptize, ay ini-encourage po namin kayo magpa-enlist para po mapaghandaan po namin yung venue at makasama po namin kayo sa water baptism. No? Hindi po ito dahilan para maligtas tayo, kung hindi paraan po ito para masabi po natin that we are dead to self but alive in Christ at susunod po tayo sa kanyang kalooban. Amen? So kung hindi pa po kayo nawa-water baptize, magpa-water baptize po tayo, magpa-enlist. Nandiyan po si Pastora Irene at magpa-enlist po tayo. Pangalawa po, meron po tayong spiritual family class. No? Spiritual family class. Ano po ba yung CCOF? Ano ba yung pagkakaintindi po natin sa church na ito? Ano ba yung pinangahawakan po natin? Ano ba yung pinaniniwalaan po natin? Upang sa ganon, as we attend dito po sa church na ito, naintindihan po natin yung pananampalataya na sinasandigan po natin. No? CCOF is a Bible-believing church. No? At wala po tayong pinangahawakang katotohanan kung hindi yung katotohanan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So kung gusto niyo pa pong malaman ang mga detalye patungkol po sa simbahan, please do attend our spiritual family class. 2 session lang po ito before the service. Saglit lang po ito, 2 beses lang po ito, 2 magkasunod na linggo. At explore po natin kung ano po yung CCOF family. Amen? At magkakaroon po tayo ng certificate para po katibayan na tayo po ay naging bahagi po ng CCOF. No? Next po is if you're willing to serve the Lord, no, sa pamamagitan po ng mga iba't ibang ministries, nilagay po ng Panginoon ang simbahan para makapaglingkod po tayo. Amen? Wala pong magaling, wala pong nangingibabaw sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat po tayo pantay-pantay, no, sa mata ng Panginoon. Kung ikaw ay nag-aayos ng upuan, kapantay lang po yan ng pagpapastor. Yung pag ikaw ay nag-a-usher, pareho lang po yan ng pagsosong lead o kaya sa worship team. No, wala pong sa Panginoon po, sa paglilingkod ay pantay-pantay po. Kung saan po kayo hinihipo ng Panginoon para makapaglingkod sa Kanya, please approach us. At willing po kami at happy po kami na makasama po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. No? Yung mga nanay po, mga usher, no? Sila rin po yung nag-aasikaso po sa atin lahat. No? At gayon din po yung mga worship team, no? May mga bago, may mga dati. Kapatid, no, hindi po tayo dinesign ng Panginoon para umupo lang. Tayo po ay dinesign ng Panginoon para paglingkuran siya. Amen? At ito po ay sa pamamagitan ng atin pong simbahan. Okay? So next is yung atin pong tinatawag na faith testimony. Ano po yung faith testimony? No? Ito po yung magpapatotoo po tayo dito sa harapan, no, ng kadakilaan ng Panginoon. Hindi lang po ito para sa mga kaboborn again lang, kung hindi yung pagpapatunay na may ginagawa ang Diyos sa atin. Amen? Kung meron kayong blessing, kung meron kayong promotion, kung meron po kayong healing, ito po yung pagkakataon na may encourage naman po natin yung iba na nakikinig na ang Diyos ay buhay. Amen? Pag may answered prayer po tayo, maliit man po yan o malaki, maganda pong i-encourage po natin yung ibang mga kapatiran po natin. Please approach si Ate Thea, si Pastora Irene para po sa scheduling ng recording. Ano lang po yan, mga 1 minute, 2 minutes. I-share nyo lang po yung goodness ng Panginoon. No? Anong malay po natin, dyan po mag-i-start yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? So, isa pa po, yung po tinatawag po nating faith walk. Ano po yung faith walk? Ito po yung daily devotional po natin. No? Every day po,
sa Facebook page po natin, meron po mga nagbibigay ng mga devotional and encouragement po para sa bawat isa sa atin. Para po araw-araw, meron po tayong feeding ng Word of God. No? Kung kayo po ay hinihi po ng Panginoon na mag-share ng iyong faith walk, yung iyong devotion, please approach us para po mai-record po namin or tuturuan po namin kayo mag-record para po regular po tayo makapagbigay ng mga devotionals po natin. Huwag po kayong mag-alala, meron po tayong training sa March 14, that's a Saturday, 1:30 p.m. Magkakaroon po tayo ng parang orientation o training kung paano po mag-share ng devotional. Napunta po tayo rito, pagkatapos po on the spot ay i-record po natin yung inyong devotion, then ipopost po natin yan sa ating Facebook page. No? Hindi ko alam kung ilan na yung member o ilan na po yung nagpa-follow ng ating Facebook page, pero thousands na po. So sana po ma-encourage po natin sila, lalong-lalo na sa mga victories na meron po tayo. And yung pong palang water baptism, it will be held on April 3. Next month na po yan. That's a Holy Week. No? Kung wala kayong pupuntahan, makasama po namin kayo para sa water baptism. At yung spiritual family class, kailangan po natin ng dami para po maumpisahan po natin ito. Amen? And last po, kung meron po kayong prayer concern, isulat nyo lang po sa ating pong mga papel at ihulog po nyo po sa ating mga boxes para po maipag-pray po namin kayo. Amen? Para po hindi nyo po ibibigay sa amin hindi namin kayo ipag-pray. Sasamahan namin kayong mag-pray. Amen? Hindi po yung ikaw na mag-pray para sa akin, hindi ganon, no? Sasamahan po namin kayo mag-pray para po sa inyong prayer concern. Amen? Amen. So, palapakan po natin yung Panginoon. Praise God. At sa oras na to, pwede po bang tayo tumayo muli? At gusto ko po kayong ipanalangin sa pag-umpisa po ng ating taon ng pag-aaral patungkol po sa The Blessed Life. No? At panalangin ko sa Panginoon na ang bawat isa sa atin ay katagpuin ng Diyos upang yung kanyang kalooban ay mangyari po sa bawat isa sa atin. No? Yung mga magagandang mga bagay ay maramdaman po natin sa taong ito. Kung sa nagdaang taon ay puros mga pagsubok, hamon, o mga challenges ang naramdaman natin, pero kumikilos ang Panginoon, and this time, ang panalangin po natin sa Panginoon, ipanalangin po natin na sa taong ito ay bubuhos ang tunay na pagpapala na nanggagaling sa Diyos. Amen? At gusto ko po, ibig ko po na ang bawat isa sa atin ay patuloy na sundan yung atin pong series hanggang sa December, sapagkat ito po'y tuloy-tuloy na pagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Amen? Ang ibig lang ng Panginoon sa atin ay sumunod at magtiwala at kumilos para po sa kanyang kalooban. Amen? So, Panginoon, sa oras na ito, maraming salamat po sa panibagong taon ng CCOF, Lord God, sa panibagong journey, sa panibagong buhay na alam po namin magiging punong-puno ng pagpapala mo, O Diyos. Hindi lamang sa material na bagay, kundi lalo tigit, Panginoon, sa tunay na kahulugan ng blessed life na maintindihan po namin at mapag-aaralan po namin ngayong umaga, Panginoon. And I pray, Father God, na sa oras na ito, iparamdam niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kumikilos ka at nagpapala sa amin dahil meron po kaming personal at malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na presensya na lagi po naming maalala sa aming buhay na ngayon pa lamang, Panginoon, ay tunay na kaming pinagpala sapagkat meron po kaming relasyon sa iyo
at kumikilos ang banal mong presensya sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming eskwela, at sa aming komunidad, Panginoon. At anuman po, O Diyos, ang naisin ng aming mga puso, ng aming mga buhay, Panginoon, naniniwala po akong kakatagpuin mo ito ayon po sa iyong kalooban. At kapalit po, O Diyos, ng pagpapala na ibubuhos mo sa amin sa taong ito, Panginoon, ay ang katapatan po namin sa iyo sa maraming bagay, Panginoon. Lord, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, para po sa pag-aaral po namin ng iyong salita na magiging bahagi po ng aming paglago, maisa sa pamuhay at maisa sa pamamahagi sa iba, Panginoon. Lord, pangunahin niyo po kami ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayo maupo. Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga po, tayo po ay mag-uumpisa ng pong 2026 team na ang pangalan po ay The Blessed Life. Sabihin po natin, The Blessed Life. Pag sinabi po natin, hindi po a blessed life, kung hindi the blessed life. Ibig sabihin, ang buhay na pinagpala, nakaset na. No? Nakaset na po yan sa atin at hindi po yan patse-patse na binibigay ng Panginoon Sunday, kundi buong pinagpalang buhay ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi dahil sa masunurin ka, hindi dahil sa mabait ka, kundi dahil sa katangian ng Diyos na nagpapala. Naintindihan po natin, mga kapatid? How much more, mga kapatid, kung tayo po ay tapat na namumuhay ayon po sa kalooban ng ating Panginoon, no? Pero ano po ba ang ibig sabihin ng blessed life, no? What does the blessed life really mean, no? At bakit po importanteng pag-aralan at importante ito para po sa atin, no? Para sa akin, ang blessed life is not described by how much you have or how much material things you have, how popular you are, or how many people surround you, and how you live your life. Ulitin ko po. Ang blessed life, hindi po yan nangangahulugan na kung ano yung meron ka. Kung marami kang pera, marami kang pera sa bangko, marami kang ipon, or ano yung mga possession mo, may bahay ka ba, may kotse ka ba, may mga alahas ka ba. Hindi po yan dahil sa popular ka, no? Marami nakakilala sa iyo, o kaya kung sino yung mga influensya mo, no? Yung mga influence na po natin, no? O at hindi rin po lalo higit na yung blessed life is patungkol po sa kung paano mo isinasapamuhay yung buhay po natin. Kasi po, madali po natin sabihin, blessed po tayo, base sa kakasweldo lang natin. Kasi blessed tayo, nagkasweldo tayo, di ba? Hindi po yun ang ibig sabihin nito, no? The blessed life is described by inner joy. Sabihin po natin, inner joy. Hindi po ito galing sa labas, na pumasok sa atin, kaya po tayo naging blessed. Kung hindi, galing sa loob, kung paano po natin ito isinapamuhay, kaya tayo nagiging blessed. Hindi po nakabase ang blessed life sa mga bagay na nakapaligid sa atin, kung hindi ang blessed life na nagmumula po muna sa ating puso. Amen? Kasi kung titingnan po natin yung mga bagay, no, sa paligid po natin, hindi po natin alam kung saan po ito galing. No? Pero kung ang blessed life ay dinidescribe yung inner joy, no? Kahit na po ano ang sitwasyon sa buhay po natin, kaya po nating maging magalak. No? Kaya po natin maging masaya. Kahit ano po yung nasa paligid po natin, kahit hindi maganda, kahit hindi naaayon, kahit na ang sitwasyon po natin maganda o hindi, kaya po nating magkaroon ng inner joy, no? Yung kagalakan sa ating puso. Kaya natin magkaroon ng gratefulness, no? Kaya natin magpasalamat sa Panginoon kahit na ang ulam po natin tuyo.
no, na may crispy pata sa tabi. Hindi. No? Kahit na simple pagkain, nagagawa po nating maging blessed. No? Kasi po, hindi po tayo nakatingin sa inihanda kung hindi nakatingin po tayo kasi may handa. Mayroon tayong makakain. Amen? And most of all, para sa akin po, a blessed life is having a secure relationship with God. Amen? With a secure relationship with God. Ibig sabihin mga kapatid, yung alam po nating saved tayo. Alam nating ligtas na tayo at alam natin na ang buhay po natin ay hindi na rito kung hindi doon na sa langit. No? Doon na sa taas at namumuhay lamang po tayo. Passers-by na lang po tayo dito po sa lupa. No? The blessed life is not about external circumstances. Hindi po yan sa mga nakapaligid po sa atin. It's about living according to your faith. Isa pananampalataya po natin. Amen? Sabi po ng marami, kapag ang isang mananampalataya daw, nagtatago, yung tunay na mananampalataya, nagtatago daw ito sa pananampalataya na kahit na hindi raw maganda nangyari sa kanya, blessed pa rin siya. Totoo, mga kapatid. Kahit hindi maganda nangyari sa atin, dapat po maging blessed po tayo. No? Naalala niyo po yung kwento ko po 2 Sundays ago, na sabi ko po, I met a person na nawalan po ng trabaho for how many years na nandun siya sa trabaho. Then, umiiyak siya sa akin. Ang sabi ko sa then bigla na lang siya nabigla. Ang sabi ko sa kanya, praise the Lord. Hallelujah. O sabi niya, bakit ganon? No, nawalan na nga ako ng trabaho, pero praise the Lord pa rin. Yes. Sabagat dyan mo makikita yung presensya ng Panginoon nakikilos sa buhay mo. Walang aalisin ng Panginoon kung wala siyang ipapalit sa iyo. Amen? Lahat ng ipapalit sa iyo ng Panginoon, lagi mas maganda kaysa sa binitawan mo. Tatandaan yung lagi yan, mga kapatid. No? The blessed life is not about external circumstances. It's about living according to faith, and it focuses kindness. Sabi po natin kindness. No? Na kahit na kapus ka, no, sa finances, you were able to help others. Amen? Kasi po, sabi nga sa Bible kapag ka ikaw ay daan ng pagpapala, kailangan pagpapalain ka muna ng ating Panginoon. So ano po yung mga key description ng blessed life, no? Paano po natin to paano po natin to dinidescribe? Una po, yung tinatawag po nating inner condition. Ano ba yung condition ng ating puso, no? Ito po yung nangyayari sa kalooban ng ating puso, no? Kapag ikaw ay blessed, ikaw ay grateful. Sabihin po natin grateful. No? Punong-puno ka ng pasasalamat sapagkat blessed ka, no? Hindi materially, kung hindi yung tunay na blessing na nagagaling sa Panginoon. Pangalawa, no? Nararamdaman mo yung kapayapaan ng Diyos. Na kahit na sa tingin ng ibang tao o sa tingin mo ay hindi sapat, alam mo na sapat ito kasi bigay ng Diyos. No? Yung magkakaroon po tayo ng kagalakan sa puso, no? Na dahil po blessed po tayo, nakukontento po tayo at nasisiyahan po tayo sa pinagkakaloob sa atin na blessing ng Panginoon. No? Hindi po ito patungkol sa outward success ng ating buhay. Pangalawa, yung tinatawag po nating spiritual foundation. Paano tayo magkakaroon ng blessed life? No? In a sense, a spiritual foundation. No? Kung ang buhay po natin is aligned with God. Kung naka-align sa Diyos, yung buhay po natin. The blessed life is seen as walking in God's will and obeying God's word. Amen? Doon pala makikita po natin na naka-align po tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin, sa journey natin sa buhay na ito. Amen? Yung pundasyon po natin, mas pinatatatag po natin spiritually kaysa sa physical. Amen? Tandaan po natin, sinasabi po natin sa Bible, we live by faith and not by sight. No? And pangatlo po, yung tinatawag po nating outlook on life battle. Ibig sabihin nito mga kapatid, no?
ang tingin mo sa mga nangyayari sa paligid po natin, dapat positibo. No, one time, a friend of mine, no, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, lagi na lang daw negative yung nangyayari sa kanyang buhay, no? At ang payo ko po sa kanya, pag kumilos ang Panginoon, even the negative will become positive. No? Inaalaw ng Panginoon yung mga hindi magagandang mga bagay sa atin para sa ikatatatag po ng ating pananampalataya. No? Being blessed does not mean problem-free life. No? Hindi ibig sabihin wala na tayong magiging problema, no? But experiencing the presence and strength of God in the midst of problem. Okay? Next is yung tinatawag po nating purpose. May purpose po lahat kung bakit tayo binebless ng Panginoon, no? Living a life is that is outward focus, no? Nagiging generous po tayo at nagiging mission driven tayo kapag tayo ay blessed, no, sa maraming bagay. At yung last po at higit na importante, nagkakaroon po tayo ng contentment, no, sa ating buhay, no? Finding satisfaction in what is enough rather than craving for more. One time, nung nagwo-work po ako, nag-work po ako sa isang real estate, no, nung binata pa po ako. At yung minatutunan po ko sa isang ahente, nung sinabi niya po, nung nag-complain po ako kasi sabi ko, di ba ang commission natin 3% kapag nakabenta tayo ng lupa, sabi ganun. Bakit ba't binigay mo sa akin 1% lang? Samantalang 3% ang sinabi ng may-ari, ganyan, no? Alam niyo po, natahimik ako doon sa sinabi nung isang realtor, ang sabi niya sa akin, alam mo, dapat ipagpasalamat natin na tumanggap tayo kesa wala tayong natanggap. No? Sabi ko, nga no. Sabi ko, yung iba, di nga makapag-close ng deal. Tayo nakapag-close ng deal, pero nagko-complain pa tayo how much we ought to receive, di ba? So, sa akin po, parang pumasok po sa puso ko, pag tayo po ay nanalangin sa Panginoon ng isang halaga at binigay ng Panginoon ay hindi ganun kalaking halaga. Ang ibig lang sabihin po noon, sapat ang Diyos kasi alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya ang kanyang itutugon para po sa atin. Amen? So pag nanalangin po tayo, mga kapatid, lagi po nating ilalagay sa dulo ng ating panalangin, Lord, kung ano po yung kalooban mo sa aming buhay o sa aking buhay. Amen po ba ron? Amen? Hindi po masamang manalangin ng malaki. No? Hindi po masamang manalangin ng malawak. No? Pero ang mahalaga po, lagi natin sasabihin, Lord, kung ano yung kalooban mo, siya pong mangyari sa aking buhay. No? Kasi po, ang pinaka-importante na blessing na gusto para sa akin na mangyayari po sa akin is yung makontento po ako, no, sa mga bagay na ipinagkakalob sa akin ng Panginoon. Kaya nga sabi po sa Bible, for those who have given sabi ganon, for whatsoever state you are, therewith to be content. No, you must be contented. Okay? In Ephesians chapter 3, verse 4 to 19, si Paul po ay nanalangin sa mga mananampalataya that time. Ano po yung kanyang panalangin? Sabi po ni Paul, when I think of all of this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. Ang ibig po sabihin nito, He is the source, no, of everything. And verse 16, sabi po, I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. No? Ang source ng Panginoon, unlimited. Ang source ng Panginoon, hindi na may measure. No? Then, Christ will make His home in your heart as you trust Him, in Him. Your roots will grow into God's love and keep you strong
And verse 18, and may you have the power to understand all of God's people should, how wide, how long, how high, how deep His love is. Alam niyo po, nung binabasa ko po itong verse na ito, ang sarap kung ito ipapanalangin po sa akin. No? At makikita po natin yung kung gaano kalawak, no, yung resources ng Panginoon para po sa atin, no, na nakalaan po para sa atin. At tinapos po ng Panginoon yung ni Paul, yung kanyang prayer sa verse 19. Ang sabi po niya rito, that may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. No? How can we measure God's love? No, hindi, we cannot measure. No? Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. No? Parang ang sarap, ano? Parang para sa akin ang tunay na blessing is God Himself. Ang tunay na blessing is having a relationship with the Father, our Father. No? Ang tunay na blessing yung isinasa pamuhay mo na ikaw ay anak ng Diyos. No? Pag ikaw ay tunay na tumanggap, nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, ang tawag sa iyo, anak niya. Amen? At kapag anak tayo, ang tawag po tayo sa atin ay mga prinsesa at prinsipe. Can you imagine that, mga kapatid? Ay, pastor, paano ako magiging prinsipe? Paano ako magiging prinsesa? Ang hirap-hirap ng buhay ko. Wala akong ganito, wala akong ganyan. Hindi, mga kapatid. Katulad na sinabi ko po sa inyo kanina, mararanasan mo yung tunay na pinagpala dito sa loob. No? At lalabas po yan, mga kapatid. No? Later on, sa mga darating na linggo, makikita po natin, pag-aaralan po natin kung paano po ang Diyos ay nagiging source po natin ng maraming mga bagay. Amen? Ng maraming mga bagay. So when you put God first, you focus on who you are becoming in Christ. Kapag ka inuna po natin ang Diyos, no, ang focus po natin ay kung paano tayo magiging, no, kay Kristo, and lean on the Lord for everything. Parang ganito po yan, mga kapatid. Parang simula ngayon na meron akong relasyon sa Diyos, hindi na ako magdi-decide sa sarili ko kung paano ko gagawin ito, kung hindi magdi-decide ako kung ano yung plano ng Diyos para dito. No? Laging kalooban ng Diyos ang dapat nangyayari po sa atin. No? Kapag ginawa po natin yon na ipinagkatiwala natin sa Panginoon yung buhay po natin, we will experience the true blessing sa buhay po natin. We will experience the true blessing sa buhay po natin. Kasi po, the blessed life is not about what you have, but who you have. Ulitin ko po, no? The blessed life is not about what you have, but who you have. Next slide, please. Yan. The blessed life is not about what you have, but you have. So, meron lang po tayong dalawang point na pag-usapan ngayong umaga. Maganda po itong pasimula para po sa ating one-year team, 2026 team na Blessed Life. The first point is, what does it really mean to be blessed? No? Ano pa talaga? Ano pa talaga ibig sabihin na blessed tayo? No, siguro, bawat isa po sa atin, maraming iniisip, blessed tayo kasi may trabaho, blessed tayo kasi good health, blessed tayo kasi may retirement pay na tayo, no? Blessed tayo sa mga physical na bagay, no? But throughout the Bible, the word blessed is used to describe a time when God gave His grace, when God gave His favor through a wide range of situation and purposes, no? Ulitin ko po, yung pagkaka-explain po ng Biblia patungkol po sa pagpapala ay yung mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos ang kanyang kagandahang loob
yung kanyang grace, yung kanyang favor, sa maraming pagkakataon at purpose sa buhay po natin. So hindi lang po yan material, kung hindi situational, na blessed po tayo. No? It started in Genesis when God blessed Adam and Eve. Kung bubuksan po natin yung Genesis chapter 1 verse 28, sabi po dito, then God blessed them. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animal that scurry along the ground. No? So God blessed them. God blessed them. Dito sa time na ito, mga kapatid, Adam and Eve, no? Ay hindi ko maisip na they need to work hard to eat or to possess something. Kung hindi, sinabi rito, bless sila ng Panginoon. No? Bless sila ng Panginoon. And being blessed is something that God planned for us, no? For us, mankind, from the beginning. So ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, napagpalain talaga. No? Sabi mo sa katabi mo, bless ka. Amen? Yun yung realidad, no? Whether you like it or not, whether you feel it or not, you are blessed by God, no? Yun lang po nakatulog ka ng mahimbing, blessed na yun. No? Wag lang sa simbahan matulog. Sobra blessing naman yun. No? Yung nakapunta ka rito kasi may pamasahe ka o may trabaho ka na lang, mga kapatid. Huwag ka mamimili ng trabaho. No? Bless ka. Kasi maraming tao ngayon walang trabaho. Yung umingiti ka is already a blessing. No? Mahirap naman yung pagising mo sa umaga, simangot ka na kaagad. Amen? So maraming bagay na masasabi po nating blessed tayo. Amen? Kahit na, sabi nga kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen? So dapat, yun po yung mindset natin, yun po yung heart natin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Kapag may problema, namumblema tayo kay Judith, kay Juna, hindi ako pababayaan ni Lord. Amen? Kung wala akong trabaho, 3 buwan na, huwag kang mag-alala. No? Magtiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Amen? Papa ko, hindi ako nag-review, baka bumagsak ako. Hindi, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Gawin mo lang yung part mo. Amen? So, being blessed is something that God planned for us. No? Ang problema lang po, mga kapatid, yung kasalanan at disobedience ang nag-distort ng blessing sa tao. No? Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, dahil sa kanilang disobedience, pagsuway, na-distort ang blessing ng Diyos sa tao. No? Na-distort. Ang Hebrew meaning for blessing is something that brings joy and victory and life. No? Yun po yung ibig sabihin ng Hebrew meaning. At ito po yung depensa ni Paul sa mga Gentiles sa Romans chapter 4, verse 7 to 8. Basahin po natin. Sabi po rito, it is a great blessing when people are forgiven for the wrong they have done, when their sins are erased. It is a great blessing when the Lord accepts people as if they are without sin. No? Dito, kinote po ni Paul yung Psalms chapter 32 verse 1. No, ito po yung nilalaman din noon. To claim na hindi lamang po yung mga Hudyo ang makaka-receive ng forgiveness, ng blessing of forgiveness ng Panginoon, kung hindi pati yung mga Hentil, no, mga non-Jews. No, sa panahon po natin, mga kapatid, yung blessing ay hindi lamang po sa mga Israelita, hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng nilalang ng Diyos. Para sa ating lahat. Amen?
So dapat, ang attitude, ang mindset po ng bawat isa po sa atin, tayo po ay talagang tunay na pinagpala ng Diyos. No? Kasi meron po tayong personal na relasyon sa Kanya. No? That anyone can be blessed by God and become His own. No? His own. So the blessed life is something personal. Sabihin po natin personal. Amen? Minsan nakakarinig po tayo, blessed tayo, lahat blessed tayo. Okay. Pero reality is, if you don't have a personal relationship with God, no, ikaw lang yung blessed. Amen? Kasi nasa iyo yung source. Hello? Nasa iyo ang source, no? It's a state of flourishing and that brings peace and hope. Pag nagpo-flourish tayo, di ba, pag nabibless tayo, meron bang nabibless na malungkot? Wala, di ba? Pagka-bless tayo, talagang masaya po tayo kasi hindi natin, lalo na kung hindi mo ini-expect o hindi mo deserve, no? Tapos magkakaroon ka, siyempre magkakaroon ka ng kagalakan sa puso, no? At nagkakaroon ka ng pag-asa na lahat po ay magiging mabuti para po sa iyo, no? It's a state of inner contentment and happiness, no? And it's a life live with Jesus. Amen? Pagka meron po tayong good news, kung meron po tayong blessing, ano sinisigaw natin? Thank you, Lord. Meron ba? O pagka naka-receive ng bonus o sweldo, ay, ito lang. No? Di ba? Parang sa atin, in everything, give thanks. No? Even though we don't expect it na ganyang kaliit o ayan lang ang natanggap po natin, always give thanks. Sapagkat dyan tinitignan ng Panginoon because the true blessing is what comes after that. Gaano ka ba ka-thankful? Sobrang thankful tong anak ko. Bibigyan pa kita ng blessing. Amen? Kung meron kang na-close na deal, no? Sa tingin mo, maliit, thank the Lord. Pasalamat ka. Pag nakita ng Panginoon yung puso mo, bibigyan pa kita ng mga closed deals. Hello? No? Masakit ang katawan mo, masakit ang ipin mo, pinagaling ng Panginoon ipin mo, thank the Lord. 100% yung sincere. Makikita mo, lahat, buong karamdaman mo, papagalingin ng Panginoon. That is the true blessing. Amen? So the way Jesus described being blessed also shows us how to live in a way that bring success in life. Pagka po tama yung puso po natin sa pagtanggap ng tunay na pagpapala ng Panginoon, magbabago po yung buhay po natin at kung paano po natin isa sa pamuhay ito. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, sabi ganon, "But remember the Lord your God. Whenever you have any kind of blessing that God gave you, always remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Pakinggan nyo may kita mga kapatid, no? Which is better? I-bless ka ng Panginoon one time o i-bless ka ng Panginoon forever? Yung bibigyan ka ng Panginoon ng kakayahan na mag-produce ng blessing. Di ba? Pag-bless ka ng Panginoon, malaking halaga. Amen. Praise God. Pero one time, okay na sa'yo. Pero mas nanaisin ko na bigyan ako ng kalakasan ng Panginoon, karunungan ng Panginoon, para magpura ang blessing sa akin sa mahabang panahon. Amen? Paano mangyayari yun, mga kapatid? To always be in the presence of God. Lord, ano ba yung kalooban mo para dito? Lord, ano ba yung plano mo para dito? Lord, bigyan mo ako ng wisdom para gawin itong mga bagay na ganito, bagay na ganyan. Amen? Kasi, sabi rin sa salita, it is He who gives you the ability, no? Meron kang part, the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestor as it is today. Okay? Sa Bible po, meron po tinatawag na the Beatitudes. Amen? At yung sa ibang salita ng the Beatitudes, ang ibig sabihin po is the blessings. Okay? Yung Beatitudes, ang ibig po sabihin, the blessings.
Pero kung pag-iisipan po natin ang kahulugan po ng blessing, siyempre, ang isipin natin, blessed tayo kasi meron tayong ganito o blessed tayo dahil meron tayong ganyan. Pero dito po sa Beatitude, kakaiba po yung tunay na bless. Kakaiba po yung tunay na bless. No? At dito, nilista po ng ating Panginoong Yesus at minention niya yung mga description that represents His kingdom in the Sermon of the Mount. No? Buksan po natin. No? Matthew chapter 5, verse 3 to 12. Tingnan niyo po, no? parang hindi tumutugma yung word na blessing doon sa nangyayari sa isang tao. Sabi po rito, blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. How can a man be blessed kapag poor ang kanyang spirito? No? Blessed are those who mourn. Saan ang blessing? No? Blessed are the meek. Asan ang blessing? Blessed are those who are hunger and thirst. No? So dito makikita po natin mga kapatid, parang contradictory sa tunay na blessing na alam natin. No? These are the situation in life that we don't really expect the blessing o as blessing. Hindi, blessing ba yung hunger ka and thirst for righteousness? Blessed ba yung merciful? Blessed ba yung pure in heart? No? People whose life condition seems far from a blessing. No? Pag titingnan po natin lahat, no? Those who mourn, those who are meek, those who are persecuted, those who are poor in spirit, no? Sa paningin po ng tao, where is the blessing from this? No? Where is the blessing from this? But for each blessed one na minention po ng Panginoon dito, He also reveals a corresponding spiritual blessing. Sabihin po natin, spiritual blessing. No? Ano po yun? No? Yung spiritual blessing na ito, nag-outweigh sa mga situation. No? Na kahit na gano'n ang sitwasyon nila, there is a blessing doon sa mga sitwasyon na yon. Ano yung mga blessing na yon? No? Inherit the earth, receiving mercy, being called sons of God. No? And this blessing comes from God Himself. Amen? So, ibig sabihin, kung nangyayari man itong mga negatibo mga bagay sa kanila, o mga bagay na hindi natin ini-expect, pero meron po itong katapat na pagkilos ng Diyos para po sa atin. Dito po sa 8 Beatitudes na ito, na binabasa po natin, alin po rito sa inyo ang nangungusap na nilalakaran po natin? No? Ano po yung karaniwan nangyayari sa inyo? Kayo ba ay poor in the spirit? Nagmo-mourn ba kayo? Or meek tayo? Or merciful? No? Para po sa akin, one of that speaks to my soul is yung verse 8. Blessed are the pure in heart. No? Bakit? Kasi I will see God. I will see God. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Amen? Purity, mga kapatid. Just imagine, mga kapatid, no? Inward and outward, sa puso natin, sa isip po natin, busilak, no? Lantay, pure ang puso po natin. Pag dumating yung point na yung mga kapatid, I will see God face to face. No? Para sa akin, ito may mahalaga. Pero of all, mga kapatid, no? It's a good thing na kung nararanasan nyo ito, there's something God will do in our life. No? I want a pure heart so I can see God clearly. So reading what Jesus calls blessed reveals the Father's heart. No? Na kahit na hindi maganda yung nangyayari sa'yo, maganda yung plano ng Diyos sa'yo. Maganda pa rin ang plano ng Diyos sa ating lahat. Huwag natin tingnan kung ano yung nangyayari, kasi hindi pa tapos. God is not finished with us yet. Dapat ang tanong natin, Lord, ano ang plano mo? Huwag tayong mag-complain na, Lord, bakit ganito? Dapat ang tanongin natin, Lord, ano ang plano mo sa buhay ko? Last point, mga kapatid. How to live a blessed life.
how to live a blessed life. Sino po ba gustong mamuhay na blessed? Amen? How to live a blessed life. Hindi po ito complicated, no, na dapat pag-usapan, no? Pero meron pong malalim na katotohanan na madidiscover po natin kung paano mamuhay ng pinagpala. At malalaman mo ito, hindi po ngayon, kung hindi habang binabaybay mo yung journey mo sa buhay. No? Yung sa paglakad mo sa araw na ito, yung mga hindi mo ini-expect na mararamdaman mo yan on the process. Amen? Kasi po, binabago tayo ng Panginoon, yung perspective natin, yung mindset po natin, as we go through our spiritual living, spiritual life po natin. Hindi po yan na, lumakad ka ngayong umaga, anak, kasama mo yung sweldo mo, o kasama mo yung mga material things mo. Hindi, mga kapatid. As you go through your life, no, as you go through your journey, God will reveal His blessing to you. Kakatagpuin ng Panginoon yung blessing mo on your way through life. Amen? So, if you will ask a child, no, na umaattend sa simbahan, isang bata na umaattend sa simbahan, ano ang ibig sabihin ng blessed life? Karamihan na sasabihin po nila, blessed life is to believe in Jesus and help the poor. Karaniwan yan po yung sinasagot po ng mga bata. Ito po yung simple truth. Totoo naman if you have relationship with God, no, at tumutulong ka sa kapwa, you are blessed, no? Pero, mas marami ka pong malalaman, mas marami kang ma-explore as you go deeper to the Word of God. No? Katulad ng sinasabi ko, even before, mga kapatid, hindi mo malalaman kung paano kikilos ang Panginoon sa'yo kung hindi mo binabasa yung Bible mo. Importante ang pagbabasa ng Biblia. No? That is why, kahapon po, meron po kami meeting ng mga leaders. Sabi ko po sa kanila, ito ang drive natin ngayong taon. Paumpisa ng tunay na pagpapala ng Panginoon. Lahat po ng umatid ng church ng CCOF must bring Bible. Physical Bible. Hello? Amen? Kung wala po kayong Bible, approach our pastor. Bibigyan po kayo, libre. Tagalog. Bibigyan po namin kayo. But please, no, join us sa drive na tayo pong lahat ay pupunta ng simbahan na magdadala po ng tunay na Bible. No? Kapag yung Bible nyo po nasa cellphone, pag ninakaw po yan, wala na. Pero yung Bible po hindi na-snatch. Walang nang-i-snatch ng Bible. Walang nagnanakaw ng Bible. Amen? At nagpuprotect yan. Yung Bible, pinoprotektahan ka yan. Physically. No? Kapag naglalakad ka, may Bible ka, tingnan nyo, mga kapatid, yung protection ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen? So, kapag ini-explore po natin yung Biblia, makikita nyo po yung tunay na blessing, yung tunay na pagpapala ng ating Panginoon. Sabi po, Jesus is telling us, living the blessed life is not really about getting, but about being. No? Living the blessed life is not about what you have, kung ano yung makukuha mo, kung ano yung matatanggap mo, kung paano ka namumuhay bilang mananampalataya. Yun po yung living the blessed life. No? Where did the prophet, or what did the prophets before have to say about being blessed? Ano pa yung mga sinasabi ng mga sa Old Testament, no? Nung time na ginagawa ko po ito, I was thinking of Abraham, no? Nung kinausap ng Panginoon si Abraham, at naging excited po ako to share, no, what I realized God has been showing me through His Word, no? Nung binabasa ko, Lord, ano ba yung message na gusto mong i-share ko, no? Yung isa po na gusto ko pong i-share sa inyo later on, no, sa ibang mga linggo, is about the prayer of Jabez.
Alam niyo ba yung yung prayer of Jabez? No? Yung si Jabez, yung pangalan niya po malas na no? Pero yung pray niya, bless me indeed. No? Ang ganda hindi ko i-spoil yung message na yon, pero maganda po siyang pag-aralan. Second is yung story po ng widow na namatay po yung kanyang prophet na asawa at wala na po siyang possession kung hindi yung oil. No? At ang sinabi ni Elisha, sabi po ni Elisha, manghiram ka ng lalagyan. No? Pagkatapos, with that small portion of oil, napuno lahat. Nakita niyo kung paano mag-bless ang Panginoon? So, hindi ko rin i-spoil yung message na yan. Pero sa Old Testament, marami pong mga stories na kung saan kumikilos ang Panginoon, no, literally, no, para i-bless ang kanyang mga anak. And one na kailangan po natin makita dito is yung makikita po natin sa Genesis chapter 12 verse 2 to 3. Ano yung sinasabi rito? Sabi po ng Panginoon kay Abraham, I will make you a great nation and I will bless you. And I will make your name great and you will be a blessing. And I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all peoples on the earth will be blessed through you. Ang sarap sa pamamagitan mo, magiging avenue ka ng blessing sa iba. No? Paano ka magbe-bless sa iba kung wala kang tinatanggap? So ano ginagawa ng Panginoon? Uunahin ka niya para makatulong ka, makabless ka sa ibang tao. Do you want blessing? Be a blessing. Be a blessing. Anong key dito po sa verse na ito? Anong key na maintindihan po natin? Is the word obedience. No? Kasi po later on, Abraham obeyed. Amen? Kung kaya, sa mga Israelita, at hanggang sa panahon po natin, God continues to bless us. Amen? I always thought that being blessed means that good things don't happen by chance. No? Kapag blessed po tayo, hindi po ito swertehan. Okay? Or nangyayari ito dahil may ginawa po tayo. It can happen, yung blessing can happen every time and every day. No? Maaring biglaan, maaring by chance, maaring araw-araw, no? Bine-bless tayo ng Panginoon. Katulad na sabi ko sa inyo kanina, yung pagising lang, blessing na No? Yung kumakain ka lang 3 beses sa araw, blessing na po yan, mga kapatid. No? At wag kang maghangad, sabi gano'n, no? Wag kang maghangad ng isang bagay sa pamamagitan ng sarili mong paraan, hayaan mo ang Lord ang mag-provide sa iyo. Hayaan mo ang mag-provide sa iyo, no? God brings good things in our life from many different avenues. God sends rain. God sends sunlight, no? Marami, even the air that we breathe, no? Imagine mo kung walang hangin, no? Hindi tayo mabubuhay, no? So, dapat sa sarili po natin, we say that we are more blessed and grateful for what I have in my life. Kung ano man yung kalalagayan po natin sa oras na ito, kapatid, you are blessed. Wag natin i-compare yung sarili po natin sa ibang tao, mga kapatid. Iba-iba po yung dealing ng Panginoon sa atin. Again, Jesus is telling us that living a blessed life is not really about getting something, but about being or living alive. No? We are blessed when we are like Jesus, like the kingdom, like the sermon na sinabi niya po sa Beatitudes. No? So, back again to the question, mga kapatid, how can I live a blessed life? No? So, living a blessed life is an outlook in life, pananaw sa buhay. Hindi po yan material na bagay. A mindset of joy, na kahit na maliit na bagay, natututunan mo maging magalak,
at contentment despite the situation. Kontento ka na, no? Kahit na anong sitwasyon meron ka. Is a pursuit of the knowledge and understanding of God's grace. No? You know, very important po yung maintindihan po natin yung paggalaw ng biyaya ng Diyos, yung grace ng Diyos. Ano po yung grace ng Diyos? No? Something na binibigay ng Panginoon sa atin that we don't deserve. No? Imagine having a job that you don't deserve, pero nasa iyo yung job na yun. No? A deep determination to seek God's kingdom, His word, no, His truth despite of the temptation of blessing from the outside world. It's about pursuing the true source of blessing. Sino yung true source of blessing? It is God Himself. No? Lahat po tayo may banal na Espiritu ng Diyos sa puso po natin. And that is enough. No? Christ is enough for me. No? Kasi siya po yung source of everything. And being blessed is more than just material wealth. No? It is a state of being intimately connected to the one true God and all that He is, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Now, as I end, mga kapatid, no, you can live a blessed life by pursuing Christ. Sabi po sa verse 1, Ephesians, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. You can live a blessed life by being a doer of God's word. No? Mamumuhay ka kung ano yung binabasa mo sa salita ng Panginoon, sinusunod po natin. Do not merely listen to the word, no? And so deceive yourself. No? Do what it says. And you can live a blessed life by anticipating the richness of God's grace. The richness of God's grace. Ito po ang magtatapos, mga kapatid. Let us all stand, no, sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Marami po tayong dapat pag-usapan, pag-aralan, no, sa salita ng Panginoon para maintindihan po talaga natin yung tunay na blessing ng Panginoon. Throughout this year, no, hindi natin pag-uusapan yung mga struggles, hindi natin pag-uusapan yung mga kailangan natin pagdaanan, no? Pag-usapan natin ano yung gagawin at kayang gawin ng Panginoon sa buhay na ito, no? How to live a blessed life? You can live a blessed life by pursuing Christ. You can live a blessed life by being a doer of God's word. And you can live a blessed life by expecting the abundance of God's grace, no? Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. At kung gusto niyo po malaman pa yung mga bagay patungkol po sa tunay na blessing o tunay na pagpapala na binibigay po ng Panginoon sa atin, kapatid, magbasa, matuto ng salita ng ating Panginoon, no? And for the succeeding weeks, no, we will be sharing to you the source and the many kinds of blessing that God provides. Sige po, let's worship the Lord in spirit and in truth. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth
warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Hallelujah. Mamaya po pagkatapos po ng ating lunch, no, we'll be having a faith group, no, at I want you to share your blessing. I want to share what God has blessed you, no, in your life. At and I pray, no, ano man po yung mga panalangin po natin sa mga oras na ito, ipakita ng Panginoon kung gaano po kadakila sa bawat isa po sa atin. Taas po natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong aral para sa amin, Panginoon. At salamat po, O Diyos, sa pag-asa at kagalakan, Panginoon, sa puso na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. That you provide everything for us, Father God. Lord, I pray, Panginoon, na sa kabuuan ng taong ito ay matututunan po namin at mararanasan po namin ang tunay na blessing na nagagaling po sa iyo, Panginoon. At sa amin pong pansamantalang pag-iwalay, alam ko po, Panginoon, na patuloy kang kikilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, lalabas po kami sa tahanan mo. Bless na bless. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless you po.